Mga kaidiyas, welcome sa last episode ng Bungalow House with Roof Deck. Ipakikita ko sa inyo dito yung kabuuan ng ginawa natin na bahay mula sa labas at sa loob. Sasabihin ko rin sa inyo mga kaidiyas kung ilan buwan nga ba ito natapos at kung ilang buwan din ba matatapos ang inyong mga bahay kung gusto nyong magkaroon ng idea sa pagpapatayo ng bahay. Pag-uusapan din natin mga kaidiyas ang paglalagay ng mga cabinets sa loob ng ating bahay, paglalagay ng mga design sa salas at dining at marami pang iba, kaya huwag na nating patagalin, simulan na natin. Welcome sa Kaylen's Amazing Construction Ideas. Karagdagan din sa ating mga gagawin mga kaidiyas ay ang CR sa labas. So ito mga kaidiyas ay karagdagan lamang dahil meron na silang dalawang CR sa loob ng bahay. So ito para sa mga bisita. Kung kaya kayo mga kaidiyas ay may plano na maglagay ng CR para sa mga bisita, pwede nyo rin gawin ito. Lalo na pag malawang pa yung bakuran ninyo. So ang sukat naman nito mga kaidiyas ay nasa 2.5 meter by 2.5 meter. At napakasimple lang ng gagawin natin dahil hindi na po tayo maglalagay dito ng mga poste, kundi interlock na lang ng mga hollow blocks at magdadagdag tayo ng mga bakal dahil maliit lamang ito. Itong video naman na ito mga kaidiyas ay yung pagbubuhat namin ng napakabigat na bahay kubo na ito. Pero worth it naman dahil napakaganda rin nitong kubo-kubo nila na nakatabi sa kanilang bahay. So parang rest house. Kaya't makikita nyo dito mga kaidiyas kung gaano kadali, gaano kasimple na gawin ang ganitong klase ng CR. Sa susunod na mga videos, mapag-uusapan din natin ito kung papaano yung step by step, papaano ito gagawin, at kung ano yung mga materyales na kailangan mo para makagawa ng simpleng CR na hindi na nangangailangan ng mga poste. So ito po ang kanyang resulta mga kaidiyas. 70% nang natatapos, magro-roofing lang tayo. At pagkatapos, makikita nyo sa mga susunod na video natin yung magiging resulta ng CR na ito. Kaya habang ginagawa natin iyon, tayo naman ay maglalagay ng design sa flooring ng kanilang garahe. At dito, sisiguraduhin nating maganda at hindi madulas yung kanilang garahe. Madali ding linisin. So, ang gagawin natin dito ay maglalagay ng 60 by 60 na tiles na hindi madulas, kundi rough ang finish niya sa bawat corner. So, meron tayong 6 na nilagay dito. At pagkatapos nito, gagamit tayo ng pebble stone. At ang pebble stone na ito ay tinatawag nilang washout pebble stone finish. Ang pebble stone na to or washout na tinatawag natin ay inihahalo sa semento yung maliliit na mga bato at ibubuhos natin ito at pakikinisin. Patutuyuin natin ng kaunti at pag natuyo na, gagamitan natin ng tubig o kaya naman pressure wash para naman maalis lang yung nasa ibabaw na semento at lumabas yung mga bato-bato. At yung mga bato-bato na yon, yun ang magpapaganda sa sahig ng garahe natin. O diba? Nakikita nyo yan? Okay. Pagkatapos yan mga kaidiyas mapatuyo, meron din tayong ipapahid na top coat para mas lalong lumabas yung kulay ng mga bato natin at kintab nito. Pero sa ngayon mga kaidiyas, tatapusin muna natin ang mga pebble stone natin na to at ganun din sa iba pang mga trabaho natin. Tandaan natin mga kaidiyas, ang project na to ay ginagawa natin lahat para mapabilis at malalaman natin kung gaano katagal namin ginawa ito para magkaroon kayo ng idea kung gaano rin katagal pwedeng matapos ang inyong bahay kapag ganito ang design nyo. Okay, let's go! So makikita nyo dito mga kaidiyas, inaabot na tayo ng gabi. Nag-overtime tayo para buo yung buhos natin. So malalaman nyo rin mga kaidiyas sa last part ng video natin yung resulta nito. Kaya huwag palalampasin. Tuloy-tuloy po ninyong tutukan ang ating mga videos sa mga susunod pa.
Narito tayo mga ka-ideas. Papakita ko naman sa inyo ang tungkol sa paglalagay ng dirty kitchen dito sa likod. Ito mga ka-ideas ay biglaan at hindi kasama sa plano, ngunit kayang-kaya nating lagyan ito ng dirty kitchen dito sa likod dahil nakaabang na talaga ito bago pa natin gawin itong bungalow house na may roof deck. Kasama rin itong dirty kitchen na ito mga ka-ideas sa gagawin natin at ang CR dyan sa likod para naman sa mga bisita. At habang ginagawa ito, ipakikita ko naman sa inyo mga ka-ideas yung ginagawa naman natin dito sa loob para matapos na natin ang kabuuan ng finishing ng bahay na ito. Isa rin sa hindi mawawala sa ating mga bahay, lalo na sa mga finishing, ay ang paglalagay ng screen doors sa ating mga pinto. Ang kahalagahan naman nito ay mababawasan ang chance na makapasok ang mga insekto at madaling pumasok ang hangin nito kahit nakasarado ang security door ninyo or screen door ninyo na nagdadagdag din ng seguridad sa ating mga bahay. Siyempre, meron tayong ilalagay sa pinaka main door at sa likod or exit door ng bahay na to. So ito po yung itsura nito mga ka-ideas. Diba? Makintab na rin yung ating mga pinto sa lahat, sa kwarto, sa exit door, lalong-lalo na sa main door. Kompletong-kompleto na yun mga ka-ideas bago natin ikinabit yung ating screen door para hindi na marumihan kapag nagpakintab tayo. Isa sa pinakamagandang gagamitin ninyo na mga klase ng mga pinto ay ang kiln dry wood mga ka-ideas para hindi basta-basta ito lumobo or mag-expand o mag-shrink depende sa klima at kung ito ay laging nababasa. At kung pag-uusapan natin ng screen door, hindi rin mawawala mga ka-ideas ang paggamit naman natin ng aluminum with glass na shower enclosure. Ang shower enclosure na to ay tutulong sa atin para magkaroon ng eleganting look sa ating mga CR at magkaroon ng magandang partition sa shower area at doon sa toilet bowl. Malaki din ang tulong nito mga ka-ideas para hindi tumalsik ang mga tubig kapag naliligo tayo at mas madali ang paglilinis. At habang ginagawa namin yon, nakaredy na rin mga ka-ideas yung ating stainless railings para naman sa ating roof deck at sa terrace. Ito mga ka-ideas ay stainless 304 at habang ginagawa natin nung nakarang episode yung mga ibang mga gawain, ginagawa na at pinafabricate na rin namin ang design ng ating railings at heto siya, ready na para ikabit. Sa mga ganitong kaluwang mga ka-ideas, ay inabot lang po kami mga ka-ideas dito ng mga 2 days para maikabit lahat-lahat. Mga ka-ideas, ito naman po ay meron din tayong ilalagay na spiral na merong stainless na hawakan tapos GI yung katawan nito. Isa sa pinakamagandang materyales para sa mga railings mga ka-ideas ay ang paggamit ng stainless. Alam naman natin na napakadaling linisin, less ang maintenance at hindi ito nangangalawang kahit malapit ka sa dagat. Lalong-lalo na meron ditong mangga, mas madaling punasan at linisin kung sakaling madumihan ito kumpara sa mga GI. Ngunit may kamahalan ito ng kaunti kumpara sa mga GI, kaya depende pa rin iyan sa magiging budget ninyo kung ano ang babagay at kung ano ang ilalagay ninyo sa mga bahay nyo. Pero tignan nyo mga ka-ideas, anong masasabi nyo? Maganda ba siyang tignan at eleganting tignan? Diba? Mamaya-maya, sisimulan na rin natin yung sa terrace. Siya nga pala mga ka-ideas, habang ginagawa yon, ikakabit na natin ang ating LED strip sa ating cove light. Ayan, nakikita nyo dyan sa video mga ka-ideas na ito lamang ang merong cove light dito sa ceiling nila. Kaya't hindi natin palalampasin na malagyan ito ng mga LED strip na nagdadagdag ng eleganting
look, lalo na kapag gabi. O, di ba mga kaidiyas, sample pa lamang yan, makikita nyo yung finish nito sa dulo ng video natin. Pero sa ngayon, ipakikita ko muna din sa inyo yung iba pa na ginagawa natin ng sabay-sabay para may habol natin sa deadline. Ito, malalaman nyo sa video mamaya-maya kung gaano katagal ito natapos para magkaroon kayo ng idea kung hanggang kailan o gaano katagal ginagawa ang mga ganitong bungalow house. Siyempre, hindi mawawala din mga kaidiyas ang ating mga cabinet. Hindi natin masasabing fully finished ang bahay kung wala ang mga ito. Isa ito sa pinakamahalagang bagay sa loob ng ating bahay. At ang gagamitin natin dito ng mga materyales ay mga plyboard at marine. 3/4 po ang mga kapal nito, kaya quality at matibay at masasabi nating maganda ang mga materyales na ginagamit natin sa mga cabinets. Makikita nyo dito mga kaidiyas na nakaredy na din ang ating interior dahil napahida na natin ito o nalagyan na natin ito ng formika na puti. So ang pipinturahan na lamang natin dito mga kaidiyas ay yung exterior at ang mga pinto nito. Siya nga pala mga kaidiyas, ito naman po ay ginawa na rin natin sa ating shop na kung saan habang ginagawa natin nung nakaraang part ng video natin ang mga gawain sa loob. Ito naman ay unti-unti nang binubuo kaya nung natapos namin, ready to install na, dinala at ikinabit na lang ng mabilisan ito. O, di ba mga kaidiyas, napakabilis? Dito naman makikita nyo ang mga kaidiyas ang preparation ng pag-i-install at ng pag-built in natin ito kung saan ito dapat nakapwesto. Kukunin natin itong pagkakataon na ito mga kaidiyas para i-shout out ang mga supporters po natin. Tulad na lamang ni Lisa Garcia from Valenzuela City. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo. Shout out din natin si Maricel Salom. Shout out din natin si Elsie Alwegan from Bahrain. At shout out din natin si Norpia Aburi from Zamboanga, Sibugay. Shoutout natin si Albert Patayan from Orbistondo, Pangasinan. Shoutout natin si Chris TV from Kuwait. Shoutout natin si Eric from Dammam, Saudi. At shoutout din natin si Pip and Hazel from Abu Dhabi. Shoutout din natin si Johari Di Makaling. At shoutout din natin si Susan Edwards. Ayan po. So yun muna yung shoutout natin para sa video ito. At maraming salamat pa po sa mga iba pa na gustong ma-shoutout. Kaya huwag kalilimutan mag-comment din sa baba para sa susunod na video, pangalan mo na ang babanggitin natin. Isa sa pinakamahalagang tanong dito mga kaidiyas ay kung gaano nga ba katagal ito ginawa. At sa video ito, hindi ko palalampasin na hindi masabi sa inyo ang detalye na ito. Dahil alam ko na isa ito sa pinaka-inaabangan ninyo. Gaano nga ba katagal? Ang bungalow house with roof deck na ating ginawa ay mayroong master bedroom at mayroong isang room. Meron itong 2 CR, isang salas, dining at kitchen. Meron itong CR sa labas, meron itong garahe at dirty kitchen sa labas. Meron din itong roof deck sa taas na isa sa mga ginawa din natin. At kung gaano ito katagal, inabot po tayo ng almost 3 months mga kaidiyas. Super rush po talaga ang paggawa namin dito dahil merong deadline at kailangang umuwi ng nagpapagawa at kliyente natin at dapat sasakto ito sa pag-uwi nila. Kaya ginawa talaga natin ang lahat ng paraan para mapabilis. Kaya ito mga kaidiyas ay inabot ng halos 3 months or consider natin as 3 months magmula nung ito ay itayo hanggang sa matapos. So possible mga kaidiyas na mapabilis ang procedure ng trabaho kung gagawin talaga natin at pabibilisin natin ito. Ngunit syempre meron itong mga disadvantage na kailangan ninyong maging handa at iyan ay pag-uusapan natin sa mga susunod na mga topics natin sa video ito. Pero sa ngayon, ang detalye nito, inabot po tayo ang sabihin na nating 3 months hanggang sa matapos to. Kaya mga kaidiyas, alam ko na marami sa inyo ang nagbabalak ng magtayo ng bahay kagaya nito. Ngunit, ang masasabi ko lamang, nakadepende pa rin sa design ng bahay, kung gaano kalaki ang bahay,
at kung saan ninyo ito itatayo para malaman kung gaano nga ba ito katagal na gagawin. Ngunit, tandaan natin palagi mga kaidiyas na hindi sa bilis nasusukat ang quality at ganda ng bahay natin. Nasusukat po ito sa paraan ng pagpapatayo ng bahay natin. Sa quality, nakadepende ang lahat. Habang ginagawa natin ito, tignan naman natin mga kaidiyas, ang ginagawa naman natin sa labas dahil mag-i-install na tayo ng stainless na railings. So ito nga po pala mga kaidiyas ang design na ilalagay natin sa railings ng P-Race at sa railings ng Rough Deck. Pagkatapos ito mga kaidiyas, naglagay naman na kami ngayon ng PVC panel dito sa pinakabungad, sa pinakaharap na kung saan magdadagdag ng elegant look nito sa kanilang bahay. Kaya ready na ito mga kaidiyas para lagyan ng downlight para sa pinakaharap ng bahay nila na kung saan magdadagdag ng ganda nito. Siya nga pala mga kaidiyas, baka nagtataka kayo bakit gabi na gumagawa pa rin kami dahil sa pagkakataong ito meron tayong deadline na request ng kliyente natin, kaya gagawin natin lahat makuha lamang at matapos lamang ito sa deadline na gusto nila kahit na mapuyat tayo at mag-overtime. O, di ba mga kaidiyas? So ngayon, makikita nyo dito na lahat ng cabinet natin, lalong-lalo na sa mga pinto, ay minamasilyahan po natin ito. At saka pipinturahan ito ng wood design texture. Habang ginagawa din iyon, ginagawa na rin natin yung mga karagdagang design sa loob ng bahay. Tulad na lamang ng makikita nyo dito, gumamit tayo mga kaidiyas ng 2x3 na good lumber at saka ng 1x3 na good lumber para sa pagdudugtong nito. Isa ito sa pinakauso ngayon ng mga design na kung saan pwede kayong gumamit ng mga GI na tubular o kaya naman ng mga ganitong good lumber na mga wood na kung saan magdadagdag ng kagandahan sa ating mga salas, dining, at iba pa kung saan nyo man ito ilalagay katulad ng makikita nyo. At ito naman ay pipinturahan din natin, ibabagay natin ito sa mga pang finishing work natin dito sa loob na maya ipakikita ko yan sa inyo. At nakikita nyo rin dito mga kaidiyas ang iba pang mga disenyo na inilalagay natin. Mapapansin nyo rin dito ang pag-i-install natin mga kaidiyas ng GI na mga tubular na design dito sa partition ng dining at ng hallway papunta sa salas. At saka heto na rin mga kaidiyas, maglalagay na rin tayo ng design para sa kanilang living area kung saan nakapwesto yung kanilang TV gamit yung fluted panel at mga floating shelves. Napakasimple lang nito mga kaidiyas pero magdadagdag ito ng malaking tulong para mas mapaganda yung salas, hindi magmumukhang boring. At habang ginagawa ito, papakita ko na rin sa inyo yung mga wood na gagamitin natin sa mga pang-design pa sa loob, sa cabinet, sa partition at iba pa. Sigurado ako mga kaidiyas, marami ulit ang magtatanong kung saan po kami matatagpuan. Kami po ay from Pangasinan at kung interested po kayo na magpagawa ng bahay, pwede nyo po kaming i-contact sa aming Facebook page o mag-message lang po kayo sa aming Gmail account. Makikita ninyo yung link dyan sa baba sa description ng video ito mga kaidiyas. Kaya kung taga Pangasinan ka at gusto mo magpagawa ng bahay, pwede mo kaming i-consider. Pero mga kaidiyas, Pangasinan area lang po kami at kalapit na bayan nito. O diba? Pagkatapos itong mapinturahan, pagkatapos itong maihanda, heto na ang itsura niya. Pero mga kaidiyas, hindi pa po yan tapos. Marami pa tayong gagawin at maya-maya makikita nyo dito yan sa video. Pero ngayon, ipakikita ko muna sa inyo ang kasalukuyang sitwasyon nito. O diba? Napakaganda. Bagay na bagay pati yung cove light. At ngayon naman mga kaidiyas, inihahanda na rin namin yung mga pinto ng cabinet. Pero pasukin muna natin yung kwarto. Ito yung master bedroom mga kaidiyas. Okay, diba? Napakasimple pero maganda. Nakita nyo ng ilan sa loob? Ngayon, ipakikita ko naman sa inyo ang itsura nito sa labas. Okay mga kaidiyas, heto po ang itsura nito sa labas. O, diba? So ano masasabi nyo mga kaidiyas? I-comment mo naman yan kung nagustuhan mo yung design ng exterior ng house na ito na bungalow house with roof deck. Anong masasabi nyo? Maganda ba? I-comment mo na yan sa baba.
at kung ano pa ang maaari naming gawin para mas mapaganda ito. Tamang-tama, napakaganda ng panahon ngayon. Lalong gumaganda pag nakikita mo na malapit nang matapos yung bahay mo. O, diba? Wala pa tayong naitanim na plant box dito. Pero antayin nyo mga kaidiyas, maglalagay tayo ng halaman dyan para mas lumitaw yung ganda ng bahay. So ito naman pala mga kaidiyas yung ating spiral na stair. At soon, ipakikita ko sa inyo kung anong itsura nito pag umakyat na tayo sa taas. Para makita ninyo ang kabuuang finishing ng bahay na to, panoorin ang montage na ginawa namin para sa inyo. Maraming salamat mga kaidiyas sa panunod ninyo at sa patuloy na pagsuporta mula nung episode 1 hanggang sa episode 7. Marami tayong natutunan mula nung una hanggang sa matapos ito. At sana marami po sa inyo ang natulungan din namin at nabigyan ng bagong idea para makatulong sa mga ginagawa ninyong mga bahay. Ang layunin ng video ito ay maibahagi sa inyo ang ilan sa mga kaalaman sa pagpapagawa ng bahay, lalong-lalo na kung ito ay bungalow na may roof deck. Asahan po ninyo mga kaidiyas, marami pa po tayong kaalaman, idea, at mga tips na ibabahagi sa mga susunod na video natin. Kaya, mga kaidiyas, hindi dito nagtatapos ang lahat ng mga idea natin dahil meron pa akong ipakikita sa inyo. Heto naman ay ang paggawa ng bungalow house na parang rest house ang dating. Alam ko, nagtataka kayo kung ano yon. Abangan po ninyo yan sa susunod na video natin. At kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat mga kaidiyas. Tunay na ikaw ay Kaylen's Amazing Construction Ideas.